Dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, nagsagawa ng Joint Committee hearing ang Senado ngayong araw para talakayin ang iba't ibang isyong hinaharap ng bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Nagpulong ang Committee on Foreign Affairs at Committee on Migrant Workers kasama ang nasa mahigit 10 ahensya ng gobyerno para talakayin ang ilang problemang kinakaharap at inaasahang kakaharapin ng bansa sa patuloy na pag-iral ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nasa mahigit 6,000 OFW ang tinutulungan ng iba't ibang ahensya sa mga bansang sangkot sa gulo. May estratehiya na rin anya ang ahensya para sa repatriation ng mga OFW, habang nananatiling nakasara ang karamihan sa mga airspace. We have rapid response teams. Ang strategy po natin to supplement the embassies and our existing teams already. Ang strategy po natin essentially is on the western flank, meron tayong rapid response team na nasa Egypt at meron tayo sa kabila naman sa eastern side sa Oman. So ang strategy natin, paliligiran natin yung pertinent 5 countries na binabanggit ko po. And along the Saudi line, meron na rin po tayo doon nakahanda. Ayon naman kay DFA Assistant Secretary Herminia Aguilar Osudan, magtatagal pa ang tensyon sa gitnang silangan. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. That's why we are doing unconventional also assistance to our OFWs. Dahil dito, pinangangambahan rin ang posibleng pagpalo ng lokal na presyo ng langis sa mahigit kumulang 80 pesos kada litro. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, nakadepende ito sa staggered na pagtaas ng presyo ng mga kumpanya ng langis. Kailan po ito projection nyo ng 90? Mga anong buwan ho ito kung tuloy-tuloy itong giyera? Bago mag-Abril or pagdating ng April? Well, by next week, effectively, we will just, kung mag-implement ng staggered, hindi masyado abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot na po. Ng 90 pesos per liter? But to be safe, mga above 80 po. 80 per liter? Yes. Yung mga gasolina? Yes, sir. Nasa mahigit 50 araw pa rin ang stock ng mga produktong langis sa bansa, pero payo ng DOE ay maigi na rin kung magtitipid ang publiko. Samantala, nasa 2.5 billion pesos naman ang pinag-uusapang fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.